Hindi tayo guguluhin ng mga polis dito o ng kahit sino. Sister Lee, Sister Fang, noong nakaraan, nagbahagi ako para saksihan na bumalik na ang Panginoong Jesus, na nagkatawang tao ng makapangyarihang Diyos, na nagpahayag ng mga katotohanan at ginagawa ang paghatol sa mga huling araw. Para sa lahat ang gawain ng makapangyarihang Diyos ay ayon sa Biblia. At ninanais sa siya sa atin ang tunay na Salamat daan. sa Diyos. Salamat sa Diyos. Marami silang mga tanong na hindi ko maipaliwanag. Sana magbahagi kayo sa amin ngayon at sagutin ang ilang mga tanong. Sige. Ako muna ang magtatanong. Sabi ng Panginoong Jesus, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Pero nailigaw kami ng mga pastor dito mga nakaraan. Hinihintay namin ang pagdating ng Panginoon sa ulap para dalhin kami. At di hinahangad na marinig ang tinig niya. Kahit nagpatotoo ang ilan sa makapangyarihang Diyos, hindi kami nakinig. Dahil dito, naghihintay kami sa Panginoon pero hindi pa rin siya dumating. Tama, oo nga. Oo nga. Salamat sa Diyos. Noong nagpatotoo kayo sa makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, ay naunawaan ko na nagbabalik na ang Panginoon para tawagin ang kanyang mga tupa. Ang susi sa paghihintay sa Panginoon ay hangaring marinig ang kanyang tinig. Tama. Pero ang mahirap ngayon ay hindi namin alam kung paano kami makikinig sa kanyang tinig. Hindi rin namin nakikilala ang tinig ng Diyos at tinig ng tao. Sabihin mo naman sa amin kung paano makatitiyak sa tinig ng Panginoon. Sige. Oo nga. Napakahalaga nga ng tanong mong yan. Oo nga. Kapag di natin alam ang tinig niya, hindi natin siya masasalubong. Tama. Hindi natin nasa lubong ang Panginoon dahil kulang tayo nito. Kailangang makinig tayo ng Oo, mabuti. talagang kailangan nga. Salamat sa Diyos. Paano natin maririnig ang tinig ng Diyos? Ang kataasan ng ating mga katangian o ng karanasan ay walang silbi rito. Sa Panginoong Jesus, ano ang nadarama natin kung nakikinig tayo ng kanyang mga salita? Kahit wala tayong alam sa mga salita ng Panginoon, noong narinig natin yun, dama natin na may kapangyarihan at otoridad yun. Paano ito nadarama? Dahil ba sa ating karanasan? Hindi. Epekto ito ng ating inspirasyon. Sapat na patunay ito na nadarama ng tao may puso't diwa na may kapangyarihan at otoridad ang salita ng Diyos. Ito ang pakikinig sa tinig ng Diyos. Ganun pala talaga yun. At ang pinakamalaking pagkakaiba ng tinig ng Diyos sa tinig ng tao ay ang tinig ng Diyos ay katotohanan at may kapangyarihan at otoridad. At mararamdaman natin yon agad-agad. Kahit ilarawan ito sa salita, mararamdaman natin ito agad. Tama. Mas madaling makilala ang tinig ng tao. Pagkarinig natin, mararamdaman mong nauunawaan mo ito. Wala tayong nadaramang kapangyarihan o otoridad sa salita ng tao. At di natin mapagtitibay na ito'y katotohanan. Itong malaking kaibahan ng salita ng Diyos at salita ng tao. Oo nga. Ang isang halimbawa nito, nakikita nating may kapangyarihan ang salita ng Panginoong Jesus. Pagkarinig nito ay alam nating katotohanan nito. Malalim, mahiwaga ang mga salitang ito. At higit sa pangunawa ng tao. Hindi ba tama yon? Oo. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Tignan naman natin ang salita ng mga apostol sa Biblia. Kahit karamihan sa kanila ay mula sa liwanag ng banal na espiritu. Wala itong otoridad o kapangyarihan. Simple lang ang mga salitang ito, salitang pinakikinabangan ng tao. Talakayin din natin kung mabibigkas ba ng tao ang mga salita ng Panginoong Jesus. Walang sino mang tao makagagawa nun. Tama ka doon. Pinagtitibay nito na ang salita ng Panginoong Jesus ay ang tinig ng Diyos. Sa ganitong paghahambing, hindi ba natin nakikita ang kaibahan ng tinig ng Diyos at ng tinig ng tao? Sa pagbabahagi nyo, nakikita namin ang pagkakaiba ng tinig ng Diyos at sa tao. Madali at simple nga ito. Ang galing Tama talaga. ka. Tama. Salamat sa Diyos. Mga kapatid, gusto kong marinig kung paano nyo matitiyak na ang salita ng makapangyarihang Diyos ang tinig ng Diyos. Pwede bang talakayin nyo ito sa amin? Sige. Paliwanag sa amin. Oo, sige. Nagpahayag ang makapangyarihang Diyos tungkol sa gawain ng paghatol sa mga huling araw. Noon, hindi rin namin alam na yun ang tinig ng Diyos hanggang sa marinig na namin ang salita ng makapangyarihang Diyos ay katotohanan at may kapangyarihan. Kaya panoorin natin ang salita ng makapangyarihang Diyos. Tignan natin kung ang salita ng makapangyarihang Diyos ay ang katotohanan at kung ito ay ang tinig ng Diyos. Sige. Napanood na namin ito nung nakaraan. Panoorin niyo rin. Maganda. Sige nga.
Sa buong sansinukob, ginagawa ko ang aking gawain. At sa silangan, walang katapusan ang paglabas ng tumatagundong na mga kalabog. Yumayanig sa lahat ng mga taguri at mga sekta. Ang aking tinig ang siyang nag-akay sa lahat ng tao tungo sa kasalukuyan. Sasanhiin ko ang lahat ng tao na malupig ng aking tinig upang mangahulog sa batis na ito at magpasakop sa aking harapan. Dahil matagal ko nang binawi ang aking kaluwalhatian mula sa buong daigdig at inilabas ito ng panibago sa silangan. Sino ang hindi nananabik na makita ang aking kaluwalhatian? Sino ang hindi balisang naghihintay sa aking pagbabalik? Sino ang hindi nauuhaw para sa aking muling pagpapakita? Sino ang hindi nagmimithi para sa aking kariktan? Sino ang hindi lalapit sa liwanag? Sino ang hindi titingin sa kayamanan ng Kanaan? Sino ang hindi nananabik sa pagbabalik ng tagapagligtas? Sino ang hindi sumasamba sa dakilang makapangyarihan sa lahat? Ang aking tinig ay lalaganap sa buong daigdig. Nais ko makaharap ang mga taong aking pinili na magsalita pa ng higit na maraming salita sa kanila, kagaya ng makapangyarihang mga kulog na yumayanig sa mga bundok at mga ilog. Aking winiwika ang aking mga salita sa buong sansinukob at sa sangkatauhan. Kaya naman, ang mga salita sa aking bibig ay nagiging yaman ng tao at minamahal ng lahat ng tao ang aking mga salita. Kumikislap ang kidlat mula silangan ng tuloy-tuloy hanggang kanluran. Ang aking mga salita ay gayon na umaayaw ang tao na isuko ang mga ito at kasabay na hindi maarok ang mga ito. Ngunit nagbubunyi ng lalong higit pa. Gaya ng isang bagong silang na sanggol, masaya at nagagalak ang lahat ng tao, ipinagdiriwang ang aking pagdating. Sa pamamagitan ng aking tinig, dadalhin ko ang lahat ng tao sa aking harapan. Amen. Mula roon, formal akong papasok sa takbuhan ng mga tao nang sa gayon ay lalapit sila para sambahin ako. Sa pamamagitan ng kaluwalhatian na aking pinasisinag at ng mga salita sa aking bibig, aking gagawin ito na anupat ang lahat ng mga tao ay lumalapit sa harapan ko. At makikita na kumikislap ang kidlat mula sa silangan. At nakababa na rin ako sa bundok na mga olivo ng silangan. Makikita nila na matagal na akong nasa daigdig. Hindi na bilang anak ng mga Hudyo, bagkus ay bilang ang kidlat ng silanganan. Dahil matagal na akong nabuhay muli at lumisan mula sa kalagitnaan ng sangkatauhan at nagpakitang muli sa gitna ng mga tao ng may luwalhati. Ako ay siyang sinamba ng di mabilang na mga kapanahunan noon. At ako rin ang sanggol na tinalikdan ng mga Israelita ng di mabilang na mga kapanahunan noon. Higit pa rito, ako ang lubos na maluwalhating Diyos na makapangyarihan sa lahat ng kasalukuyang kapanahunan. Hayaan ang lahat na lumapit sa harapan ng aking trono at makita ang aking maluwalhating mukha, marinig ang aking tinig at tumingin sa aking mga gawa. Ito ay ang kabuuan ng aking kalooban. Ito ang katapusan at ang rurok ng aking plano. Gayon din ang layunin ng aking pamamahala. Hayaan ang bawat bansa ay sambahin ako. Kilalanin ako ng bawat dila. Bawat tao ay panatilihin ang pananampalataya sa akin. At bawat tao ay magpasakop sa akin. Amen. Sa oras na ako'y tumingin sa sansinukob upang magsalita, ang buong sangkatauhan ay maririnig ang aking tinig.
At sa gayon ay makikita ang lahat ng mga gawa na aking isinaboy sa buong sansinukob. Ang mga sumasalungat sa aking kalooban, iyon ay upang sabihin sa mga tututol sa akin sa mga gawa ng tao, ay babagsak sa ilalim ng aking kaparusahan. Kukunin ko ang napakaraming bituin sa mga kalangitan at gagawin silang bago. At salamat sa akin ang araw at ang buwan ay magiging bago. Ang kalangitan ay hindi na gaya ng dati. Ang hindi mabilang na mga bagay sa mundo ay magiging bago. Lahat ay magiging ganap sa pamamagitan ng aking mga salita. Ang mga bansa sa loob ng sansinukob ay muli kong hahatiin at papalitan ng aking bansa, upang ang mga bansa sa ibabaw ng lupa ay mawawala magpakailanman at maging isang bansa na sumasamba sa akin. Ang lahat ng bansa sa lupa ay mawawasak at hindi na mamamalagi. Sa mga tao sa loob ng sansinukob, ang lahat ng mga kasama ng Diablo ay pupuksain. Lahat ng sumasamba kay Satanas ay ilalapag sa aking lumiliyab na apoy. Yun ay maliban sa mga nasa loob ng agos at ang lahat ay magiging abo. Kapag kinastigo ko ang maraming tao, ang mga nasa relihiyosong mundo, sa magkakaibang antas ay babalik sa aking kaharian. Ang nilupig ng aking mga ginawa. Dahil makikita nila ang pagdating ng ang isang banal na nakasakay sa puting ulap. Ang lahat ng sangkatauhan ay susunod sa kanilang sariling uri at makakatanggap ng parusa na naiiba sa kung ano ang kanilang ginawa. Yaong mga nanindigan laban sa akin ay malilipol. Para naman sa yaong hindi ako isinama sa kanilang gawain sa lupa, sila'y dahil sa kung paano nila pinalaya ang kanilang mga sarili, patuloy na iiral sa lupa sa ilalim ng pamamahala ng aking mga anak at ng aking bayan. Ipapahayag ko ang aking sarili sa mga tao at mga bansa, tumutunog mula sa aking sariling tinig sa ibabaw ng lupa, upang ipahayag ang pagkumpleto ng aking dakilang gawain para sa buong sangkatauhan upang makita ng kanilang sariling mga mata. Salamat sa Diyos. Mga kapatid, magbasa tayo ng salita ng Diyos. Sige. Pakibuklat sa pahina 332. Gusto ko magbasa. Sige. Dito. Sabi ng makapangyarihang Diyos, nang ginawa ko ang mundo, aking pinaganda ang lahat ng bagay ayon sa kanilang uri. Ginawa ang lahat ng may nakikitang anyo na nagtitipon ayon sa uri nito. Dahil sa malapit nang dumating ang pagtatapos ng aking plano sa pamamahala, aking ibabalik sa dating estado ng paglikha. Aking ibabalik ang lahat ng bagay sa orihinal at malalim na babaguhin ang lahat ng bagay. Nang sa gayon ang lahat ng bagay ay bumalik sa pinagmula ng aking plano. Ang oras ay dumating na. Ang huling yugto ng aking plano ay malapit nang matupad. Maruming lumang mundo. Ikaw ay dapat nang bumagsak sa ilalim ng aking mga salita. Ikaw ay dapat hindi na umiral ayon sa aking plano. Ang mga bagay ng paglikha, kayong lahat ay makakakuha ng bagong buhay sa aking mga salita. May pinakamakapangyarihang Panginoon kayo. Dalisay at walang dungis sa bagong mundo. Ikaw ay siguradong muling mabubuhay sa loob ng aking kaluwalhatian. Bundok Zion, huwag na muling manahimik. Ako'y nagbalik ng matagumpay. Amen. Mula sa gitna ng paglikha, siniyasat ko mabuti ang buong mundo. Sa lupa, ang sangkatauhan ay nagsimula ng isang bagong buhay, nagkamit ng bagong pag-asa. Ang aking bayan, paanong hindi kayo babalik sa buhay sa loob ng aking liwanag? Paanong hindi kayo tatalon sa kagalakan sa ilalim ng aking patnubay? Ang lupain ay humihiyaw sa kagalakan, ang tubig ay tahimik na may masayahing pagtawa. Ang muling nabuhay na Israel, paanong hindi ka makakaramdam ng karangalan sa halaga ng aking paunang patutunguhan? Sino ang umiyak? Sino ang humagulgol? Ang Israel noong panahon ay huminto na, at ang Israel sa araw na ito ay bumangon, tumayo at tumitindig ng matayog sa mundo, at bumangon sa mga puso ng lahat ng sangkatauhan.
Ngayon ang Israel ay tiyak na makukuha ang pinagmula ng pag-iral sa pamamagitan ng aking mga tao. Nakamumuhing Ehipto, tiyak hindi mo pa rin kayang manindigan laban sa akin. Paano mo nagawang samantalahin ang aking awa at sumubok na makatakas sa aking kaparusahan? Paanong hindi ka iiral sa loob ng aking kaparusahan? Ang lahat ng aking iniibig ay tiyak na mabubuhay ng walang hanggan. At ang lahat ng mga taong lumaban sa akin ay tiyak na parurusahan ko ng walang hanggan. Sapagkat ako'y ang naninibughong Diyos. Hindi ko basta patatawarin ang mga tao sa lahat ng kanilang ginawa. Babantayan ko ang buong lupa at magpapakita sa silangan ng mundo ng may kabanalan, kamahalan, poot at kaparusahan. Ihahayag ko ang aking sarili sa sangkatauhan. Amen. Purihin ang Makapangyarihan talaga ang salita ng Diyos. Purihin ang Diyos. Anong naramdaman niyo sa salita ng makapangyarihang Diyos? Maganda. Nadaman niyo ba na ito ang tinig ng Diyos? Oo, ang salita ng makapangyarihang Diyos ay may otoridad at makapangyarihan. Tama ka, salamat sa Diyos. Ito nga ang tinig ng Diyos. Ito nga ang tinig ng Diyos. Ang salita ng makapangyarihang Diyos ay nakakaantig. Tama ka. Walang taong makabibigkas nito. Ito ang tinig ng Tama Diyos. ka. Ang tinig ng Diyos? Bakit hindi ko ito naririnig? Parang isang tao nagsasalita. Oo nga, mas alam ng pastor at elder ang Biblia kaysa sa amin. Kahit sila hindi alam ang pinagkaiba, paano natin makikilala ang tinig ng Diyos? Salamat sa Diyos. Naliwanagan Ang salita niyo ng tayo. makapangyarihang Hindi Diyos ay nakakapanabik. Napuno ako ng paggalang pagkarinig ko dito. Oo. Tama. Ang salita ng Diyos ay ang salita ng Diyos. Kahit di natin nauunawaan ang katotohanan ng Diyos. Pagkarinig natin ito, nag-iiba ang pakiramdam natin. Tama ka. Ngayon, narinig na ng bawat isang tinig ng Diyos. Naririnig din namin. Salamat sa Diyos. Nakatutuwa talaga ang salita ng makapangyarihang Diyos. Damang-dama nating nagsasalita siya sa lahat ng tao. Bukod sa Diyos, sino pa bang makapagsasalita sa sangkatauhan? Sino ang makapagsasabi sa sangkatauhan tungkol sa pakay niyang iligtas sa mga tao? Sino ang makapagsasabi sa sangkatauhan tungkol sa plano ng Diyos sa kanyang gawain sa mga huling araw at sa mangyayari sa sangkatauhan? Sino ang makapagdedeklara sa mga batas ng pamamahala ng Diyos? Walang sino man maliban sa ating Diyos. Tama. Tama siya. Diyos lang ang makakagawa. Totoo ang sinabi mo. Ang makapangyarihang Diyos ay nagsasalita sa lahat ng tao at ipinadarama sa tao ang kapangyarihan at otoridad ng salita ng Diyos. Ang kanyang salita ay direktang pahayag ng Diyos. Ito ang tinig ng Diyos. Amen. Ang mga salita ng makapangyarihang Diyos ay parang tumatayo ang Diyos sa ikatlong langit at nagsasalita sa lahat. Nagsasalita ang makapangyarihang Diyos sa sangkatauhan bilang manlilikha. Ipinakikita niya ang kanyang di nasasaktang disposisyon ng katwiran at kadakilaan. Kapag naririnig ng mga tupa ng makapangyarihang Diyos ang salita niya, kahit na di nila nauunawaan ang katotohanan nito sa simula, at kahit wala silang karanasan ukol dito, nadarama nila na bawat salita ng makapangyarihang Diyos ay may kapangyarihan at otoridad. At matitiyak na ito ang tinig ng Diyos at ang direktang pagbigkas ng Espiritu ng Diyos. Sumasangay ako. Kailangan lang marinig ng mga taong hinirang ang salita ng Diyos para matiyak na ito ay kanyang tinig. Bakit kinokondena ng mga pastor at elder na yon na makapangyarihang Diyos? Sa mga antikristong hindi kumikilala sa pagkakatawang tao ng Diyos at di inaamin na kayang bigkasin ng Diyos ang katotohanan, kahit nakikita nilang katotohanan ng mga binibigkas ng Diyos at nadaramang may kapangyarihan at otoridad ng kanyang salita, di pa rin sila naniniwala na makapagsasalita ang Diyos ng ganon. At hindi inaamin na lahat ng sinasabi ng Diyos ay katotohanan. Ano ang isyu dito? Masasabi niyo ba sa akin? Ang makapangyarihang Diyos na nagkatawang tao sa mga huling araw ay nangungusap sa sangkatauhan. Ngunit ilan na makakarinig sa tinig ng Diyos? Oo nga. Nakikita ng maraming relihiyon na nagsasalita ang makapangyarihang Diyos, pero di nila nahihiwatigan na tinig ito ng Diyos. Itinuturing pa nilang salita ng tao ang sa Diyos. At ginagamit nila ang mga pagkaintindi ng tao para sirain at ikondena siya. May puso ba ang mga taong ito na natatakot sa Diyos? Wala. Hindi ba? Katulad sila ng mga Fariseo noon? Nagagalit sila sa katotohanan at kinokondena ang Diyos. Oo, tama. Oo, tama. Tama ang sinabi niya.
tama. Ang salita ng Diyos ay may otoridad at kapangyarihan at di nila naririnig na itong tinig ng Diyos. Ang ganitong tao ba'y mga tupa ng Diyos? Hindi nila siya kayang marinig. Siguradong hindi sila tupa ng Oo Diyos. nga. Oo. Nabulag ang kanilang mga puso. Kahit naririnig nila, hindi nila nalalaman at hindi nila maunawaan. Paano madadala ang mga ganong tao? Talagang hindi sila madadala. Oo nga, tama ka. Ang Diyos na nagkatawang tao sa mga huling araw ay bumikas ng katotohanan at inilantad ang tao sa mga relihiyon. Ang mga nananampalataya at ang huwad, ang mga nagmamahal sa katotohanan at ang mga hindi, ang matatalino at mangmang na dalaga, lahat ng tao ay nahati, bawat isa sa kanilang mga uri. Amen. Sinabi ng makapangyarihang Diyos, lahat ng masasama ay kakastiguhin ng mga salita sa bibig ng Diyos. Ang lahat ng mabubuti ay pagpapalain ng mga salita sa kanyang bibig. Amen. Dahil dito, ang mga nakakarinig sa tinig ng Diyos ay nakasalubong sa Panginoon at humarap sa trono ng Diyos at dumadalo sa hapunan ng kasal ng kordero. Ang mga taong ito ang matatalinong dalaga at ang pinakamapalad sa sangkatauhan. Salamat Sa Diyos. Ang gawain ng Diyos ay tunay at praktikal. Napakarunong ng Diyos. Ang pagkakatawang tao ng Diyos at pagsasalita ay tanda ng pagkakaiba ng matalinong dalaga at nangungunan. Ang salita ng Diyos ang nagpapasya kung sino ang madadala at sino ang itataboy. Ipinapakita nito ang katuwiran ng Diyos. Amen. Totoong walang pinapabura ng Diyos. Oo, salamat sa Diyos.